lang kaming magkapatid ni Ate Maika. At bata pa lang ay magkaiba na ang personalidad namin nito. Matalino, masunurin at masipag mag-aral ito. Samantalang ako ay medyo may katigasan at kahinaan ng ulo. Kaya naman sa aming dalawa ay ako ang madalas na mapagalitan ng aming mga magulang. Palibhasa raw ay pasaway at mabarkada ako. Kung kaya't ganun na lang daw ang nakukuha kong marka. Well, aminado naman ako doon na mabarkada talaga ako. Pero yung pagiging pasaway ay ginagawa ko lang namang paraan para mapansin din nila ako. Madalas kasi na si ate lang ang palagi nilang pinupuri. Lalo na kapag may mga bisita silang dumarating. Kaya naman habang lumalaki ako, ay nagkaroon tuloy ako ng pagkainggit kay ate. Hanggang sa hindi ko na rin namamalayan na napapalayo na pala ang loob ko dito. Nang magdalaga kami ni ate ay walang araw yata na hindi ko to inaaway. Sa tuwing nakikita ko kasi siya, ay para bang kumukulo ang dugo ko sa kanya. Kahit pa nga wala naman itong ginagawa sa akin. Sa katunayan, ay ang bait-bait pa nga nito sa akin. At may pagkakataon pa na ipinagtatanggol niya ako sa mga babaeng naninira sa akin sa aming eskwelahan. Sa totoo lang, ay mabait at malambing naman si ate. At ramdam ko na sa kabila ng masamang pagtrato ko sa kanya, ay pilit pa rin niya akong iniintindi. Kumbaga ba hindi niya ako pinapatulan kapag sinusungitan ko siya. At kapag alam niyang mainit ang ulo ko, ay lalayo lang ito sa akin. Kaya nga ako lang talaga sa aming dalawa ang may problema. Kung kaya't hindi kami magkasundo nito. 2 taon ang tanda sa akin ni Ate Maika. At pareho kami nitong nag-aaral sa iisang eskwelahan. At kung si Ate Maika ay sikat sa pagiging matalino at achiever sa aming pinag-aaralan, samantalang ako naman ay sikat doon sa pagbibilang ng boyfriend. Sa amin kasing dalawa ay ako ang masigit na ligawin. Marahil ay clingy ako sa mga lalaki. May pagkasuplada at pagkamasungit kasi si ate sa mga nagkakagusto sa kanya. Dahil ang katwiran nito ay wala pa raw siyang planong magnobyo. Kaya naman sa tuwing may nagkakagusto rito, ay sa akin sila nagpapalakad. Pero ang ending ay ako ang nagiging nobya nila. Imbes kasing ilakad ko sila kay ate, ay mas ako ang nakikipaglapit sa mga ito. Kaya naman, dumarating ang panahon na mas ako na ang nagugustuhan nila. Sa murang edad ko nga nun, ay mas nauna pa akong nagka-boyfriend kay ate. Bukod doon, ay naunahan ko pa nga itong tikman ang luto ng Diyos. At ang nakakatawa pa doon, ay nahuli pa niya kami ng aking nobyo na gumagawa ng milagro sa aking kama, nang minsang wala sila mama at papa. Pero mabuti na lang, ay hindi kami sinumbong nito, dahil nakuha siya sa pagmamakaawa ko. Michelle, ano bang pinaggagawa mo? Ang bata-bata mo pa para gumawa ng ganyan. At ikaw lalaki, alam mo ba yung pinapasok mo? Paano kung mabuntis mo tong kapatid ko? Ano sa amin ni ate nang mahuli kami nitong nagbabakbakan sa kama. Pasensya na po kayo. Si Michelle po kasi ang nag-aya sa akin dito. Pinagbigyan ko lang siya. Wika naman ni Alfred na aking nobyo. Ate, parang awa mo na. Huwag mo kaming isusumbong kila mama at papa. Promise, magbabago na ako.
Wika ko naman dito. Buong akala ko nga noon ay isusumbong talaga ako ni ate. Pero mabuti na lang ay nakuha ko ito sa pakiusapan. Alam ko naman kasing mahal ako ni ate sa kabila ng pagiging maldita ko sa kanya. Kaya nang sabihin ko ditong pagbabago na ako, ay naniwala naman ito. Hanggang sa napilitan nga akong gawin yon. Simula naman ng insidenteng yon, ay unti-unti na nga akong nagbago. Ayaw ko kasing dumating ang panahon na bigla na lang akong palayasin nila papa dahil sa kagagahang pinagkagagawa ko. Naisip ko rin kasi na dapat siguro ay magseryoso na ako sa pag-aaral. Dahil imbes na second year college na dapat ako, ay bumalik patuloy ako sa pagka-first year. Wala kasi kong naipasang subject noon, kung kaya't kailangan kong balikan ang lahat ng iyon. Kaya naman, bago ako tuluyang palayasin ng aming mga magulang, ay binigyan muna nila ako ng second chance para baguhin ang buhay ko. At sa awa naman ng Diyos, ay unti-unti kong nagagawa yun. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa nakapagtapos na ng kolehiyo si Ate Maika. Pagka-graduate naman ito ay nag-apply na siya agad ng trabaho at maswerte namang napasok sa medyo may kalayuang bayan sa amin. Nang malaman ko naman na kailangan nitong mag-boarding house sa pagtatrabahuhan niya, ay may kung anong lungkot ako noon na naramdaman. Dahil naisip ko na kung kailang naging close na kami nito at saka pa siya malalayo sa amin. Ngunit sa isang banda, ay parang mas okay na rin siguro yon. Para naman wala na akong kaagaw sa atensyon nila mama at papa. Sa pamamagitan kasi noon, ay mas maipapakita ko sa kanila ang aking pagbabago. Hanggang sa masabi na rin nila sa akin na proud sila. Kaya nang umalis si ate, ay pinilit ko talagang baguhin ang aking sarili. Simula din noon ay umiwas na ako sa mga lalaki, lalo na sa aking mga barkada, para makapag-focus sa aking pag-aaral. Tinularan ko ang paraan ng pag-aaral ni ate noon, nang sa ganon ay maging katulad ko rin siya. Naging effective naman sa akin ang mga routine na ginawa ko. Kaya ang ending ay tumaas ang mga grado ko. Unti-unti ko na nga rin noon nababago ang aking buhay. Kaya naman masaya silang lahat para sa akin. Subalit nang malaman kong may boyfriend na si ate at nakilala ko pa ito, ay doon na naman nasira ang diskarte ko. Isang hapon, pag-uwi ko sa bahay galing sa aming eskwelahan, ay hindi ko inaasahan na may madadatnan akong bisita sa aming sala. Unang kita ko pa lang dito ay napahanga na ako, na para bang na love at first sight ako. Wala naman sa isip ko noon na boyfriend pala siya ni ate, sapagkat ang akala ko ay bisita lang ito nila papa. Kaya naman bago lumapit dito, ay nagpaganda muna ako sa salamin ng bintana namin. At pagkatapos ay pakyut nang lumapit sa kanya. Hello! Hindi ko alam na may gwapo palang bisita sila papa. Bati ko sa binata. Tila nagulat naman ito nang bigla akong sumulpot. Ngunit nang magpakilala ko sa kanya, ay para bang napawi rin ang pagkagulat niya. Ako nga pala si Michelle, ang bunsong anak nila papa at mama. Wika ko pa dito. Ah, ikaw pala ang nag-iisang kapatid ni Maika. Ikinagagala kitang makilala, Michelle. Anya naman ito sa akin. Napakunot
Sumalot naman bigla ang noo ko nang banggitin nito ang pangalan ni ate. At tila nahulaan naman niya ang ibig kong ipahiwatig doon. Ngunit nakonfirma lang ang pagtataka ko nang biglang sumulpot sila ate at mama sa likod ko at ipakilala nito ng formal sa akin ang binata. Mabuti nandito ka na, Michelle. Mukhang nakilala mo na ang boyfriend ko ah. Sabi ni ate na may kasamang ngiti. Hindi pa naman ate. Sino ba siya? Kunwaring tanong ko rito. Ah, siya nga pala si Richard, boyfriend ko. Babe, siya si Michelle, ang nag-iisa kong kapatid. Pagpapakilala ni ate sa amin ng nobyo niya. Ikinagagala kitang makilala, Michelle. Ikaw pala yung palaging ikunikwento sa akin ng ate mo. Tugon naman nito. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ba ang aking iisipin. Para kasing may kung anong tumusok sa puso ko nang malamang kong nobyo na pala ito ni ate. Ganun pa man, pilit ko pa rin namang pinasaya ang aking sarili noon para lang hindi sila makahalata. At pagkatapos noon ay nagpaalam muna ako sa kanila para magbihis. Ngunit ang simpleng paghanga ko noon sa nobyo ni ate ay hindi ko akalain na mauuwi pala yon sa pagkainggit ko muli rito. Hanggang sa hindi ko inaasahan na makagagawa muli ako ng kasalanan sa kanya. Kasalanan na habang buhay kong pagsisisihan. Nang gabing yon ay sa bahay namin natulog ang nobyo ni ate. Hindi na kasi nakauwi ito dahil nagkasiyahan kaming uminom ng alak kasama sila mama at papa. Nakahiyaan na siguro nitong magpaalam na umuwi. Kung kaya't pareho sila ni papa na nalasing. Tumabi naman muna sa akin sa pagtulog si ate. Dahil ang nobyo nito ang natulog sa kwarto niya. Wala naman akong nagawa nun kundi pumayag na lang. Kahit pa ang totoo ay nanumbalik ang pagkainis ko rito. Total naman ay nakainom rin nun si ate. Kung kaya't agad rin itong nakatulog sa kama ko. Subalit tong mga oras na yon ay kabaliktaran ko naman siya. Sapagkat kahit anong biling-baligtad ko, ay hindi talaga ako dalaw-dalawin ng antok. Hindi rin kasi mawala-wala sa isip ko si Richard. At para bang may nagtutulak sa akin na puntahan ko ito sa kwarto ni ate. Kaya naman napabangon na lang ako noon upang lumabas ng aking silid. At pagkatapos ay dumiretso nga sa kwarto ni ate. Nakita ko namang tulog na tulog doon si Richard habang wala itong pang-itaas na damit. Dahan-dahan naman akong lumapit dito at pagkatapos ay pinagmasdan ito. Makalipas pa ang ilang sandali ay para namang may isip na dumampi ang kamay ko sa katawan niya. Hanggang sa hindi ko akalain na magigising ko ito. Babe, ikaw ba yan? Tanong nito na tila hindi sigurado. Oo babe, ako nga ito. Pagsisinungaling ko dito na pilit ginaya pa ang boses ni ate. Pinatay ko naman ang ilaw mula sa lampshade para hindi ako mamukaan nito. At pagkatapos ay hinalikan ko siya sa kanyang labi. Gumanti naman ito ng halik at naramdaman ko na lang na gumapang na ang kamay niya sa aking katawan. Napaigtad pa nga ako nang dumapo ang isa nitong kamay sa aking hinaharap at pagkatapos ay nilaro-laro niya yon. Halos nawala naman ako noon ng kontrol sa aking sarili
nang may kung anong init na pumalot sa aking katawan. Hanggang sa tuluyan na akong nadala ng sensasyong aking nararamdaman. Nang ihiga ako ni Richard sa kama, ay kusang loob akong sumang-ayon dito. Sobra naman akong napaligaya nito nang sisirin niya ang aking kaligayahan. Napapakapit pa nga ako rito kapag nilalaro-laro niya yon. Ngunit nang abutin na nito ang aking kalangitan, ay para bang tila hindi ito nasiyahan. Marahil ay nalaman nito na hindi siya ang nakauna sa akin. Kaya laking gulat ko nang bigla nitong buksan ang ilaw at makita nito kung sino ako. Halos hindi naman ito makapaniwala sa kanyang natuklasan dahil buong akala talaga niya ay si ate ang kasiping niya. Agad naman itong tumayo sa kanyang pagkakahiga at mabilis na nagsuot ng kanyang damit. Pagkatapos ay walang paapaalam na ako'y iniwanan. Nagtaka naman si ate nang malaman nitong wala na sa bahay ang nobyo. Lalo na nang hindi ito sumasagot sa mga tawag niya o kahit sa text man lang. Hindi ko naman masabi rito ang totoong dahilan ng pag-alis ni Richard. Kung kaya't hinayaan ko na lang muna si ate kung ano ang gagawin nito. Ngunit nang sabihin niyang nakipaghiwalay na raw sa kanya si Richard nang hindi niya alam ang dahilan, ay doon na ako tila na konsensya. Nalaman ko rin kasi na umalis na pala ito ng Pilipinas at iniwanan na lang si ate nang walang dahilan. Kaya naman parang naawa tuloy ako noon kay ate. Dahil alam kong ako ang rason kung bakit umalis ito. Hindi ko rin naman kasi masabi kay ate ang totoong nangyari sa amin ng nobyo niya, sapagkat alam kong isusumpa ako nito. Subalit ang sikreto kong yun ay hindi ko alam na magbubunga pala. Hanggang sa nalaman kong nabuntis nga ako ni Richard. Wala naman akong nagawa nun kundi aminin sa kanila ang totoo. Lalo na nang mabisto na nilang nagdadalang tao ako. Ngunit imbes naman na magalit si ate, ay pagkaawa pa sa akin ang nakita ko sa kanya. Lalo na nang malaman nitong nagpakasal na raw si Richard sa ibang bansa. Kaya simula noon ay nagbuntis ako ng walang ama. Siguro ay karma ko na rin yun. Dahil pilit kong inaangkin ang hindi naman talaga sa akin. Labis naman akong nagpapasalamat kay ate. Dahil sa kabila ng nagawa kong sakit sa kanya, ay pinatawad pa rin niya ako. Bukod doon, ay siya rin ang nagtanggol sa akin para matanggap nila mama at papa ang aking sitwasyon. Hindi naman na namin pinaalam pa kay Richard na nagkaanak kami nito. Natapwat ay kinalimutan na lang namin siya para sa ikagagaan ng buhay namin. Total naman ay nandyan sila mama at papa na siyang sumusuporta sa akin. Siyempre, lalong-lalo na si ate na siyang tumayo pang ama at ina ng aking anak. Kaya naman sobra talaga akong nagsisisi sa aking ginawa. At simula nang nagkaanak ako, ay talaga namang binago ko na ang buhay ko. Ayoko kasing dumating ang panahon na pati ang anak ko ay matulad sa akin. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Michelle.